Victor. Ayan. Pa-acknowledge na lang po ng recording. Yeah. Narinig ko na. Recording in progress. Alright, so before we start, let's commit this time to pray. Heavenly Father, salamat Panginoon dahil bagamat maulan, niloob mo na kami matuloy sa aming last session, Panginoon, ng aming Biblical Foundation 1 patungkol sa topic namin about the gospel, Panginoon. Lord, dalangin namin na ikaw ang kumilos sa aming meeting. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang siyang magpalakas sa bawat isa sa amin. Gamitin mo itong topic na to na kami ay mapaalalahanan sa iyo pong kalooban, Panginoon, sa iyong naisin sa aming mga buhay. Lord, lalo na sa message mo about the gospel, Panginoon, the only way, Father God, na kung kami po ay may mga kalituhan sa paniniwala namin sa inyo, kung bakit namin nasabing kami po ay ligtas, kung kami po ay nasabi namin na kami ay nasa tamang paniniwala, Panginoon, nawa ang aming topic na itatakal ngayon, Father God, ay tunay na magbigay ng liwanag sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po kami, palakasin mo po yung aming mga internet connection nang maging maganda po ang aming magiging discussion, Father God. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. So, ayan mga kapatid, nakikita niyo yung aking sinishare. So, ang ating topic today is the biblical foundation. Liliitan ko lang tong picture para magandang recording natin. Biblical Foundation 1, ang topic natin ngayon, nasa session 5 na tayo, the only way. Ayan. Sa Tagalog, ang nag-iisang daan, di ba? Ayun. So ang ating objective dito ngayon is to clarify that there is only one way to heaven based on God's revelation, which is, sino po yun? Si Jesus Christ, is the only way. So kung may mga naririnig tayong ibang mga turo na sabi nila marami pang ibang paraan para tayo maligtas tulad ng magagandang gawa or kung ano pa man naririnig natin. So nawa itong topic natin ngayon ay talagang makapagbigay ng clarification at kalinawan sa ating lahat, sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano. So, how do you think we can get to heaven? Ito yung mga tanong. Ano yung mga karaniwang sagot natin dati kung naalala nyo? Feel free to speak, no? How do you Faith in think? Jesus. Faith in Jesus? Ayan, tingnan natin Ito yung mga paniniwala ng mundo. Number 1, by being good. Diba? How do you think we can get to heaven? Ang daming paraan, by being good daw. Number 2, pakibasa. By following 10 commandments. Ayun. Dami niyan, di ba? What if mamiss mo lang ang isa? So, ano mangyayari sa'yo? Ano pa? Avoiding big sins. By avoiding big sins. Huwag kang papatay. Huwag kang mangre-rape. Di ba? Yan. Kapag mga malalaking kasalanan daw, maliligtas ka na pag hindi mo yan ginawa. So, totoo ba yon? And last but not the least, by performing religious obligations. Ayun, by performing religious obligations. Sa pagsimba daw natin regularly, kailangan sumisimba ka daw regularly or nagpapanata ka, or part ka ng ministry, kumakanta ka sa church, maliligtas ka daw. So, how do you think we can get to heaven? So, there are so many theories daw and our eternal destiny is at stake. So, let us determine what God has to say about this issue, Ito kasi binabanggit natin dito, tayo bilang mga tao, normal sa atin na kapag pinag-uusapan natin yung topic na the only way, ang nag-iisang paraan ng ating kaligtasan, minsan tayo mismo nag-aagaw yung ating konsensya, ating kaisipan sa kung ano talaga yung tunay na paraan para tayo maligtas. Hindi maiwasan dyan na tayo ay mag-iisip na kailangan tayo mabuting tao, kailangan may gawin tayong kabutihan bago natin matanggap ang tunay na kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon. So bago tayo dumiretso sa topic na yun, basahin muna natin yung Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 verses 1 to 12. So
Siguro tigi-tigisa tayo, no? Mag-start ako sa verse 1 and then si Doc Alvin sa verse 2 and then si Jeric sa verse 3. So excuse muna natin si Raymond no, nakikinig siya. So verse 1 sa Galatians 1 chapter 1 to 3. Paul, an apostle sent not from men nor by man, but by Jesus Christ and God, the Father who raised him from the dead. And all the brothers with me, the churches in Galatia. Grace and peace to you from God and Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Grace and peace, sabi niya, no, magkadugtong. And verse 4, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of God the Father. To whom be glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are quickly detesting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. Ayun, no, ito yung context na binabasa natin. Yung mga panahon dati, no, yung mga Kristiyano dito, they are turning to a different gospel. So ituloy natin. Verse 7, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. Ayun. And verse 9, Brother Jeric. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him to be internally condemned. And I am trying to win the approval of men or of God. Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. 11. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor what I thought it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Praise God, no? So ito yung story na si Pablo or si Paul in English, no? Kung paano niya in-explain, no, yung truth about the gospel, no, of Jesus. So ito yung mga panahon na imagine niyo during those times, kakamatay lang ni Jesus and medyo fresh pa, no? Yung mga pangyayari back then. Pero there are already people who are deviating na nagbabago or binabaluktot, no, yung katotohanan about the gospel. Some people are adding things, no, on how people can get saved, no. For example, doing good works, doing religious responsibilities, and so on and so forth, yung mga nabanggit natin kanina. Ito magandang paalala, yung sa Galatians chapter 1 verses 1 to 12, no? Kung paano natin makikita yung consistency ng gospel based sa sinasabi ni Apostle Paul. At kilala naman natin si Apostle Paul, 'di ba dati siyang persecutor ng church? In fact, 'di ba siya yung talagang nagpa-persecute ng mga Christians back then, no? So if you would remember, no, yung mga ginawa niya, no. So ganun siya ka ano, I would say ka extreme, no, na follower ng kanilang religious belief back then, being a Jew, being a Pharisee, no, ganun siya kalaban ng mga Kristiyano back then. Pero being able to have a change of mind because he himself, no, he witnessed, no, talagang kinatagpo siya ni God, ni Jesus by the way, that turned him to be a Christian and a believer of Jesus. All right? So based sa ating nabasa sa Galatians 1, no, sa verse 1, ang author dito is si Paul, no? Walang iba, or si Pablo. Sino daw ang nag-send kay Pablo? Would you know? Who sent him? Si Peter ba yung Jesus. nag-send sa kanya? Jesus. Ayan. Jesus Christ, no? Jesus Christ himself, no, nag-show up siya kay Paul. Dati ano pa yung pangalan niya eh? Ano ang dati pangalan? Saul, 'di ba? Pero when he met Jesus, his name was changed to Paul eventually.
At sino yung nire-represent ni Paul? Whom is he representing? Of course, none other than, ang nire-represent ni Paul is si God. No? Walang iba. Meron ba siyang, sa binasa natin, meron ba siyang ibang nire-represent? Wala, di ba? Hindi naman siya nag-represent ng ibang God there, only God. And what is the credential of Paul? He is obviously an apostle of God. Okay, so let's move on sa verse 2. So himay-himay lang natin no, para we are in the same page on how we can proceed to this topic. Verse 2, this letter is addressed to, kanino siya naka-address? Oh my God. Galatia. Galatians, Galatians. tama, no? Who are believers. So kumbaga, tayo yung mga naniniwala din, tayo yung mga believers din ni Jesus para sa atin din tong letter na to, kumbaga. Which is also true, di ba? Minsan, parang, wait lang ha, gospel is about Jesus, no? And so on and so forth. Pero ako, ano ba yung ginagawa kong, minsan nagdadagdag ako minsan ng mga gawain or ng mga, ng formula, no? Nagdadagdag ako ng element do sa formula for me to get saved, no? So, it's also appropriate sa atin tong letter na to. And verse 3, Paul's standard greeting is, yung binasa kanina ni Jeric, no? Sabi niya, grace and mercy. Bakit kaya? Eto, sabi niya kasi doon, we cannot have peace until we experience the grace of God. No, so ayun lang no, magandang ano 'yon, paalala no. Napakahalaga ng peace no. Pero bago natin matanggap yung kapayapaan, of course yung grasya ng Panginoon yung muna yung ating tatanggapin through the gospel as well, no, which is the only way, which is Jesus. So what can we learn from verse 4 naman? Two things that Jesus Christ has done for us. Number 1, gave himself for our, any clue? Jesus gave himself for our sins. Naniniwala ba tayo doon na si Jesus talagang inaalay niya ang buhay niya para sa ating mga kasalanan. And he blank out of his present age. He delivered us out of this present age. Kumbaga, dineliver tayo ng Panginoon no, from the bondage of sin and up to this present age as mentioned as well. Sabi niya dito, it is vital to check the source of our beliefs. Naniniwala ba kayo na minsan may mga paniniwala tayo na narinig lang natin sa kung kani-kanino? Like ano yung mga paniniwala nyo na ngayon na na-realize nyo na wala palang masyadong basehan? Bakit natin siya pinapaniwalaan? Ako example, kapag madilim, may mumu. Nung bata ko, lumaki ako ng gano'n. Parang matik na kapag brown out, takbuhan na kami dahil nandiyan na ang mumu. Naalala ko nung kasi katabi namin bahay ng lola namin eh. So, syempre pag magba-brown out, takbuhan na kami sa lola namin, no? So, doon na kasi takot kami sa multo. Parang yun ang paniniwala namin, basta madilim may multo, parang gano'n. So, eventually, I discovered ngayong malaki na ako na wala naman pala, no? Talagang minsan, kapag madilim, talagang madilim lang talaga. So, what about kayo? Ano ba yung mga minsan paniniwala niyo nung kabataan kayo na you realize wala siyang strong basis of our beliefs? Huwag daw magwalis. Paggabi. Ayun, mga pamahiin, no? Actually ngayon, ino-observe pa yun sa mga kapitbahay namin. Minsan ako nagtataka, nagwawalis ako ng gabi. Parang ako lang yung mag-isang nagwawalis, no? Pero as we go older, tama ba na paniwalaan natin yun, no? So, ayun. Thank you, Jeric. Doc Alvin, ikaw? Wala akong masyado maanong pamahiin eh. Pero ano bang? Pag Holy Week, bawal maligo after 3 o'clock. Kasi daw patay ang Diyos. Kasi patay ng Diyos. Actually kami, hindi lang bawal maligo, bawal maglaro kapag Biyernes Santo. Magagalit ang lola namin kasi daw patay ang Diyos, no? So, ang dami natin mga pinaniwalaan dati nung bata tayo. Talagang convicted tayo, di ba? We're very convicted that they are true kasi talagang pinamana sa atin yun ng ating mga mahal na mga lola, mga magulang.
Then eventually we realize na, especially when we get to know the truth, wala palang katotohanan yung mga bagay na yon. And bakit ko siya tinanong? Sa topic ng kaligtasan, of course, very important yun, no? Hindi tayo pwedeng, sabi kasi ng nanay ko, ganito paniwalaan ko eh. Sabi kasi o ito na nakagisnan ko. Hindi pwedeng ganun kasi isa lang ang buhay natin at darating tayo sa panahon na tayo ay kukunin ng Diyos, no? Ang buhay natin, malalagutan ng ating mga hininga, whether via accident, via or pagkakasakit, no? Or sickness, or minsan natutulog lang, biglang ang bawian ng buhay. Kaya very important kasi ang topic ng kaligtasan is naka-base yan sa paano tayo magdidesisyon, no? At itong ginagawa nating ito, kasama sa pagdidesisyon natin to that we get to know ano ba yung pinapaniwalaan natin, may basis ba yan na mapagkakatiwalaan ba yung ating pinapaniwalaan na yan, no? Ayun. So, sa verse 6 naman, what was the problem Paul was concerned with? Ano yung problem na concern si Paul sa mga Galatians, no? Sa mga believers sa Galatians. Eto, the Galatians were turning to a blank gospel. Ano yung blank? Different. Different? Very good. Different gospel. Which is true. Kumbaga, medyo parang tunog tama, pero kung i-discern mo, parang may mali sa tinuturo. No? Gets nyo? So, ganun na nangyayari. Kaya nasulat itong Galatians chapter 1 na to. And what was Paul's reaction? Ano yung kanyang reaction nung kanyang napakinggan na mukhang may kakaiba na sa mga tinuturo nyo, mga kapatid, no? Siya ay na-amazed, no? Kumbaga, unpleasantly surprised siya na ganito nangyayari, no? So, ayun. In verse 7, some people were doing something to the gospel of Christ. What was this? They were distorting the gospel of Christ. Binabago, kumbaga, nandyan nakasulat na yung salita ng Panginoon, and then probably they are interpreting it differently, no? Na medyo malayo sa context, malayo sa biblical foundation, which is yung ating pinag-aaralan ngayon, no, na nag-iiba yung kanilang interpretasyon, sometimes based on their own convenience, no? Dahil siguro iba sa kanila, mayayaman, so iti-tweak nila yung gospel na dapat nagko-contribute ka sa church, for example. Or iba, kailangan gumagawa ka ng mabuti para talagang ma-earn mo yung kaligtasan. I don't know what's happening back then, pero we can only interpret it that way, no? So, yun. How they were distorting the gospel by presenting a gospel that appeared to be the same but was not really the same. Ano to? Mukhang pareho naman eh. Mukhang same lang naman yung gospel. Kumakanta rin sila ng God is good all the time. Nagtataas din naman sila ng kamay eh. Umiiyak pa nga sila eh. Pero kapag iyong chinek ng mas malalim, thoroughly, yung kanilang paniniwala, doon mo makikita yung butas. Doon mo makikita yung inconsistency sa kanilang pinapaniwalaan. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang encouragement sa atin talaga ng church, talagang tayo magbasa ng Bible. 'Di ba? May mga ibang churches, I think si brother, ano nga ba pangalan yung Catholic na sumisikat? Bo Sanchez, for example. Sikat siya ngayon, Catholic pa rin siya, sikat siya, at marami siyang mga followers. Pero there's one thing na medyo na-off kami, ako personally, nung sinabi niya na hindi niya ini-encourage magbasa ng Bible yung mga tao. Kasi napakadelikado nun. If you're going to understand the Bible, ang tinuturo nga ng Bible is pag-usapan niyo ang Bible day and night. No, gawin niyo siyang pagkwentuhan niyo, ituro niyo siya sa inyong mga anak, isabit niyo siya na parang mga kwintas, 'di ba? Ang Biblia. So what does it tell us? Yung Bible is a love story ng Panginoon na nangungusap ang Diyos about isa sa atin because God is a personal God. No, He wants to have a personal relationship sa atin. And nakakalungkot na may ibang mga paniniwala that they prevent us, no, to read the gospel, read the Bible. Like for example, yung mga Iglesia ni Cristo, for example, no, talagang wag niyong babasahin yan. Ang mga, ano nga tawag sa leaders nila, for example, no, ang mga ministro, sila ang naatasan ng Diyos to interpret the Word of God for you. Kaya wag mong babasahin. Sa ating paniniwala bilang Kristiyano, it's the other way around.
all the more we encourage all of you to read the Bible. Kasi may danger din mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin na si Pastor Sunny tumayo sa harapan. Pastor Sunny will always tell the truth. Yes, by the grace of the Holy Spirit, pero hindi maiwasan na may mga minsan mga teachers no na mga tagapagturo na tumatayo sa pulpito na pwedeng mali yung context. At mga kapatid, I will tell it to you, nangyayari talaga siya. Nangyayari siya. And I can share no even sa church natin within Las Piñas, it happened. Although hindi siya nangyayari sa pulpit, it happened sa mga ibang teaching platforms like mga Bible study na ginagawa nila sa mga D-group na may mga maling turo minsan na naihahalo. Kaya sa atin, it's very important that we also read the Bible, no? Ang nakakalungkot dito, yung topic ng the only way, the gospel, na distort ng mga ibang taong ma-influensya do sa church ng Galatia, no? And let's continue. So what is the true gospel? Eto na. Maybe tanong nyo sa akin din, no? So Brother Ray, ano ba talaga yung totoong gospel? Ayan. Doc Alvin, pwedeng pabasa? Anong babasahin ko? Itong Galatians 1:8-9. Okay. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Praise God. So dito very important, no? Ine-emphasize, no? Paul is very emphatic about how important it is that we stick to the only gospel, no? Kasi kapag tinwik mo yan, talagang yung condemnation yan is malaki. Hindi yan sinabi ni Paul dahil lang politically gusto niyang siya lang ang bida, di ba? Hindi. Actually, sabi nga ni Paul, ano ba magigain niya? No? Si Paul has been, kung titingnan mo si Paul sa isang ano natin ngayon sa status ng buhay natin ngayon, isa siyang sikat na mambabatas, no? Isa siyang Pharisee. Kumbaga yung credential niya is napakataas. So hindi niya itataya, kumbaga ang point natin dito is actually tinaya na nga niya yung credibility ni Paul para lang sundin si Jesus Christ. Tinalikuran niya lahat ng kanyang status, no? Napakataas na niya. And then tinalikuran niya lahat yon just because ginamit siya ni Jesus. And then ngayon, sasabihin niya to na kung meron mang isa sa inyo ang magtitweak, ang magbabago, ang magpapalit ng anumang katotohanan about sa gospel ng Panginoon, let him be eternally condemned. No, ganun ka-strong yung kanyang emphasis na wala dapat babago sa ating gospel, no? Pero ano nga ba yung gospel na pinag-uusapan natin? Can anybody share? Ano yung gospel na pinapaniwala natin? No right or wrong to? Ano lang yung sa tingin ninyong gospel? What does it mean? The gospel is about that we believe on, is about yung sa resurrection power ni Jesus. Okay. Because Jesus accomplished what is supposed to be accomplished for us to be saved. Okay. So yun yung parang sentro ng gospel na dapat na pinapaniwalaan natin. Thank you, Doc Alvin. Nakita ko si Ryan nandito na. Hi Ryan. Good evening. Hello. Good evening. Ryan, in your own word, anong pagkakaintindi mo sa gospel? Actually, pagkakaintindi ko dyan sa the gospel, kumbaga, yung all scriptures belong to God and it's God breathed. Mhm. Kaya natin binabasa yung Bible para alam natin kung ano yung sinasabi ng Biblia sa atin. And that's how the gospel works. Okay. Thank you, Brother Ryan. Jeric, anything you would like to add, to share? No right or wrong to Anything lang, ano yung sa tingin mo yung gospel? Samahan ng mga mabubuting gawa Ayun. ng tuwa ng Diyos. Ayun, no? Ayan. So, iba-iba. Kung papapasin nyo, iba-iba tayong sagot, no? Si Doc Alvin, nakapokus siya sa resurrection ni Jesus. Si
Ryan, nakafocus siya sa fulfillment nung salita ng Panginoon. Si Jeric nakafocus siya sa sa ginagawa natin ngayon, no? That ba't ba tayo nagtitipon-tipon? Yung dahilan na yon. Na actually lahat naman somehow is connected. Partly correct, no? And then ito, what is the true gospel? Can anyone change the gospel of Christ? How about an apostle or an angel? So bisa binasa natin, kaya bang baguhin ang even ng angel, no? Or ng apostle yung gospel? No one can change the gospel. No, bisa nabasa natin sa Galatians chapter 1. What is the punishment for preaching another gospel? Kapag binago mo yung gospel, ano daw yung ano ba yung kabayaran or punishment? Eternal condemnation. Condemnation, no? All the more na talagang nasa Bible din yan, no? Kapag binago mo, sabi sa Revelation, sa kalimutan ko yung verse, no? Magbago ka lang ng isa dyan, no? You will be eternally condemned, no? Is this therefore a serious matter in God's eye? Yes. Of course, no? Hindi siya negotiable topic kasi hindi biro ang pagkamatay ni Jesus sa cross of Calvary para lang baguhin natin yung kanyang disenyo ng kaligtasan natin. Gets nyo? No? So ganun kaseryoso si God about the gospel, no? So ayan, maging ang angel daw, maski na magpakita sa atin ng angel at siya mag-preach sa harapan natin, pero kapag mali daw yung tinuturo ng angel na yon, imagine mo angel na yon, subject for condemnation pa rin siya. Yun lang ang sinasabi niya dito. Imaginein mo, how much more yung mga taong napaka-influential, no, sa atin. It could be our pastor, it could be anyone else. Kaya ba nilang i-tweak yun? Actually, yes, kaya nilang baguhin, no? Pero nonetheless, kailangan tayo mga Kristiyano, be on the guard tayo sa pagbantay ng gospel. Kaya itong biblical foundation, napaka-importante niya na tayo mismo matatag ang ating foundation, paniniwala about the gospel. Ayan. So what is gospel? Sabi niya dito, no? Sa 1 Corinthians 15, 1-2. Ryan, pwedeng pakibasa? 1 Corinthians 15 verse 1-2. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Amen. By this gospel you are? Believe in vain. You're saved. You are saved. Wala naman siyang ibang sinabing by attending Bo Sanchez or by attending CCF you will be saved. Walang sinabing gano'n, no? Sabi lang niya, by this gospel you are saved. Kaya napaka-importante mga kapatid ng topic ng gospel. Dapat tayo naintindihan natin yon, no? Sabi niya, pero may condition, by this gospel you are saved. Ano ang condition niya? If you hold firmly to the word I preach to you. Ibig sabihin na yung tinuturo talaga sa atin ay we live up to it, no? Kumbaga pinapamuhay natin siya, no? We practice, no? Yun nga. Of course, you will only be able to practice what you believe kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Otherwise daw, yung paniniwala natin is in vain. Ibig sabihin, nasayang lang. Yun. What is the gospel? Jeric, pwede pabasa? For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sin according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scripture, and that he appeared to Peter and then to the 12. Amen. Praise God, no? Ito yung binanggit kanina ni Doc Alvin. Ang definition ng gospel is entirely described sa 1 Corinthians 15, 3-5. Kapag ito, pa-take note na lang ito mga kapatid. Maybe magandang rin natin ito i-memorize. Pag tinanong tayo, ano bang definition ng gospel? Number 1, no? Sabi ni Paul, for what I received, I pass on to you as first importance. Ito na yon. Number 1, that Christ died for our sins, na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Kapag may nagturo na
namatay si Kristo dahil siya'y nagkasakit lang, maling katuruan yon. Namatay si Kristo dahil siya'y makasalanan, maling turo yon. Namatay si Kristo dahil pinaparusahan siya ni God, maling katuruan yon. Number one, namatay si Jesus para kanino? Sa ating mga Kasalanan. kasalanan, mga kapatid, no? Kung kanina nagmura ka, kung kahapon may nagawang kasalanan, pero dahil tinanggap natin ng Panginoon, ang ating mga kasalanan, ang nakaraan, kasalukuyan, at ang ating hinaharap ng mga kasalanan, pinatawad na yun ng Panginoon. Kasama yun sa gospel, kapatid, no? Na si Jesus Christ namatay sa ating mga kasalanan. Number two, important din to, that He was buried. Importante ba yon na siya nilibing? Of course. Yeah. Kasi ano yung basihan ng tao para masabing patay ang isang tao? Di ba siya ilibing? Baka kasi mamaya sinabi lang na namatay pero walang actual na burying of the body. So, mahirap yon. So dito, mapapansin yun, napaka-specific ng Bible. Noon, si Jesus hindi lang siya dineclare na patay, na nakita na namatay siya sa cross. Binaba siya doon at talagang inilibing siya. May proseso para mapatunay na talagang siya physically dead. And number three, I think the most important one is that, ito yung sinasabi ni Doc Alvin kanina, that He was raised on the third Third day, according to the scriptures. Bakit? Ito, number one, number one dito sa pangatlo, is He was raised from the dead. Na talagang siya'y nabuhay. Kumbaga, and another thing is that, ilang araw siyang nabuhay on the third day. Diba? On the third day. Kasi, based on the scripture, ito ang pinaka-importante rin. Hindi yung parang nabuhay lang siya, period. Nabuhay siya on the third day according to the scripture. Kumbaga, even sa Old Testament, sa Isaiah, na predict na nila, no, na prophesy na nila that Jesus is going to die, but on the third day that He will rise again from the dead. No? So yon, ito yung buong gospel. At ang verse 5, and that He appeared to Peter and then to the 12. Bakit kailangan may verse 5? Because this signifies that there are people who are witness. Ayan. That strengthens the gospel, mga kapatid. No? Kung walang mga sinasabing mga taong pinagpakitaan ni Jesus, pwedeng questionable ang gospel. Pero dito pinapakita na talagang siya ay nagpakita talaga. Hindi man sa buong tao, no? Pero sa number of people na enough, sufficient enough para mag-testify sila about the resurrection of Jesus. And that is the whole definition of gospel. Tatlong bagay lang ang iisipin nyo, na namatay si Jesus dahil sa mga kasalanan. Number 2, inilibing siya. Number 3, at sa ikatlong araw siya'y nabuhay magmuli. Bakit importante yung nabuhay si Jesus? Dahil, ito babalikan ko lang yung 1 Corinthians 15:1-2. No? Dahil otherwise you believe in vain, sabi niya dito, di ba? Kung hindi totoo yung pinapaniwalaan natin sa verse 2. Now, by this gospel you are saved. If you firmly believe, no, or if you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. Kapag hindi pala kapanipaniwala yung pinapaniwalaan natin. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na si Jesus ay nag-resurrect from the dead? Amen. Meron ba dito yung nire-research ko pa mukhang meron pa akong duda Meron ba sa atin nagdududa pa na talagang si Jesus ay nag-resurrect from the dead? Wala naman, no? So, pero pero magandang topic din yun. So, sa mga susunod na araw siguro pag-usapan natin yon. Kasi mga kapatid, may mga scientists, no? May mga tawag dito, atheist scientist, no? Pinagsama yung ganong mga kombinasyon na napakahirap papaniwalaan about the gospel. Pero when they tested, no, how true the gospel of Christ is, sila mismo na convert to believe Jesus. Praise God, di ba? So, nakaka-amaze na wala talagang makitang butas ang mga tao na ikakasira ng gospel, that even up to this point in time, the gospel still exists. If you remember, kilala niyo ba yung Beatles? Sino nakakilala sa Yes. bandang Beatles? Opo, peta yun ng mga naniniwala sa
Petay. Di ba? So, I'm not just Binaril sure siya. kung si Paul McCartney ba yung nagsabi na darating yung araw, masisikat pa kami, masisikat pa ang Beatles kaysa kay Jesus. No? Petay tuloy siya. O, di ba namatay siya eventually? John So, Lennon. pero ang nakakatuwa doon is that hindi ba natin na ano na even tayo na hindi naman tayo kilalang bansa talaga. Pero yung gospel nakaabot siya sa atin. At ganun talaga yung power ng gospel. Yun talaga yung purpose ng gospel. Darating ang araw na talagang lahat ng panig ng mundo makakaabot ang gospel. At yun ang basihan sa muling pagbabalik ni Jesus, di ba? Di ba? Na yun talaga yung Yeah. magiging basihan na hindi papayag si Jesus na hindi ma-share ang gospel sa buong mundo. At pagdating ng araw na yun, saka siya darating. Kasi mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na may taong hindi nakapakinig ng gospel, may mga taong hindi pa alam no kung paano ang mangyayari sa buhay nila pagkatapos sila mamatay. Ganon kakapangyarihan ang gospel mga kapatid no. So, yon. Let's continue. Ayan. What was Paul trying to make known? Ano daw yung gustong ipakita dito ni Pablo? The gospel. No, very obvious. Yun yung definition talaga ng gospel. Tatlong bagay ang titingnan lang natin when we talk about gospel. Again, that Jesus died dahil siya'y makasalanan? No. Jesus died because of our sin. Siya yung kapalit na offering sa atin. Hindi ko alam no sa iba sa inyo dahil dati nag-aalaga ako ng manok. College days ko, nasanay akong pumatay ng manok. Pero nung mga una, naaawa talaga ako kasi na-attach ako sa manok. I don't know if that makes sense to you. Kaya minsan parang kapag nakikita kong ang manok na kinakain ko ay may isang buhay na na naialay para lang mag-enjoy ako ng isang chicken joy. Parang masakit sa akin bilang pet lover, lalo na ako mahilig sa aso, no? Kapag nagkakasakit yung aso, talagang masakit sa loob, no? Kapag nagkakaroon ng kung ano mang karamdaman yung mahal mo sa buhay, masakit. Doon ko naaalala na ganun kapangyarihan ang kamatayan no, ng isang tao, no? That Jesus himself died for our sins. Na yung mga unang panahon, 'di ba, kung mapapansin niyo, paano magpatawad ng kasalanan si Jesus o si God, no? Mag-o-offer sila ng kalapati, mag-o-offer sila ng baka, ng tupa. Talagang ang lahat ng kabayaran sa kasalanan natin is laging buhay, mga kapatid. And that's how important no the gospel is, no. Number one, that Jesus died because of our sins. Yun, number one definition ng gospel. Number two, hindi na siya namatay basta-basta. Nilibing talaga siya. May proseso. It's, di ba yung paglibing, it's parang sa ano din yan eh, sa pagbaptism, no? I-immerse ka sa lupa. There's a ceremony that publicly declaring you as you are dead already. Sa atin nga ngayon, may death of certificate pa nga tayo, di ba? So yun. Kumbaga, before siguro talagang certified that Jesus is dead. Gano'n. And number three, sa gospel, definition natin is that He rose again on the third day as according to the scripture. Ayan, ganun yung buong kompleto ng ating gospel. How did He make it known? Notice to the public, which Paul preached, which you received, tinanggap natin, on which you have taken your stand. Ito hindi lang to sinabi dito. Number one, preach sa atin yung gospel. Hindi ko alam kung paano yung nakilala si Jesus. Jeric, paano mo nakilala si Jesus? Ano na, nakakapanood ko. Ayun. Tsaka nabasa ko. Somebody preach it to you. Maybe sa TV, no, maybe sa online preaching, no? Ako naman, somebody preach it sa isang youth camp, no? And then, hindi lang natapos sa preaching. Number two, tinanggap natin. Hindi pwedeng wala tayong tanggapin. Kasi kung wala tayong tinanggap, hindi tayo ligtas, di ba? Parang regalo lang yan. Ang isang regalo, maski na gustong-gustong ibigay sa iyo yung kotse, for example, pero dahil hindi mo tinanggap, hindi yung mapapasayo. So meron tayong part sa gospel. Ang part natin is tatanggapin natin yon. Kasama ng pagtanggap natin doon ay ang pagbibigay natin ng ating pananalig sa Panginoon. Lord, naniniwala ako sa iyo. Dahil naniniwala ako sa iyo,
willing akong baguhin ang aking pamumuhay ng ayon sa naisip mo. Kasama yon sa ating pananampalataya, yung pagtanggap natin sa Panginoon. And number 3, dahil doon, on which you have taken your stand. Wala na dapat tayong ibang stand, mga kapatid. Hindi na tayo dapat pumunta sa albularyo, hindi na tayo pumunta dapat sa mga ibang preachers na alam natin baluktot yung turo, hindi na tayo dapat pumunta sa kung sino man dahil alam natin yung paniniwala natin is only through Jesus. Okay? So yan, verse 2, through which also you are saved if you believe in it. Verse 4, what is the gospel? Christ died for our sins. Then He was he was buried, buried and he rose resurrected. again. So ito na lang ang isipin nyo, kapatid. When we talk about, pag tinanong ko, Jeric, ano ang gospel? Ayan, namatay si Jesus for our sins. Number 2, he was buried. Number 3, he rose on the 3rd day. Hindi on the 4th day, hindi on the following day. He rose on the 3rd day. Ito lang ang isipin ninyo. Yan, very clear. Kapag yan ang naalala ninyo, maano sa puso niyan eh. This is something that we need to memorize by heart, no? That we need to know by heart, especially we are believers of Christ. Ito yung importansya ng biblical foundation, mga kapatid, no? Na minsan hindi natin nakukuha ito sa Sunday service, no? Kapag umaattend tayo ng Sunday service, more of application kasi yon. Itong biblical foundation talagang Bible study to. Kumbaga focus talaga siya sa topic. Evidence. Ano evidence natin sa gospel? There were many blank. Patunay. Ayun. Witnesses. Tama yun, patunay. Maraming magwi-witness. No? Hindi nabuhay si Jesus magmuli tapos nakatago lang siya. No? Marami siyang, nagpakita siya sa maraming tao. No? Sa apostles, at sa few people. No? Kaya may ebidensya talaga. No, meron talagang magpapatunay, sabi nga ni Brother Jeric. Very good, no? And how many gospels are there? Ilan daw ang gospels? 12. Sorry? 12 or more. Ulit? 12? 12 or more. Okay. Baka sinasabi ni Brother Jeric yung apostles, no? Pero yung gospel, ilan ba talaga siya? Ryan. Isa lang. Ayun, isa lang. Ryan, do you agree? 1. 1. Tingnan natin, ha? Yes, I agree. Only 1. Tama, no? Wala nang ibang gospels. Although, ang Protestant, ang Christian, ang Methodist, for example, magkakaibang mga church organization to, pero when it comes to gospel, isa lang yung turo nila. Ganun dapat ka-solid ang gospel, no? Kapag may ibang nagtuturo ng ibang definition ng gospel, iba yan. Huwag nating anuhin yan. Like, ano bang magandang example? Like Iglesia ni Cristo, for example, no? That they don't recognize Jesus as Lord. They don't recognize Jesus as God, no? So, yung mga yan, mali talaga ang turo nila. So, in our case, there's only one gospel. The gospel, pwedeng pabasa? Jesus Christ died for our sins, he was buried, and he resurrected on the 3rd day. Yun, that's the only gospel na pinapaniwalaan natin. Kapag merong ibang dumagdag dyan, nagbawas dyan, matindi ang kanyang kaparusahan. So yun, Romans 1:16. Jeric, pwede pabasa? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jews, then for the Gentiles. Gentile. Praise God, no? Kumusta tayo? Pagtanungin natin mga sarili natin sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, kamusta tayo? Gano'n tayo ka-confident patungkol sa gospel ni Jesus? O isa ba tayo sa mga taong hindi ko alam sasabihin ko eh, kaya hindi ako makapag-share? Pero dito, no, ano yung attitude ni Paul nung sinabi niya to? Sabi niya, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes.
Sino daw yung una? First, the Jew, then the Gentile. Kasama tayo sa Gentile. So, imagine mo mga kapatid, kung yung nag-reach out sa atin na i-share yung gospel, mahiyain sila, na natatakot sila mag-share ng gospel. Kamusta kaya tayo? Sa tingin nyo, tumanggap tayo sa Panginoon? Malamang hindi, no? Ito yung hamon sa atin ng session na to, na dapat daw hindi tayo nahihiya. Minsan nahihiya tayo dahil one, baka hindi tayo ready, no? Baka hindi natin alam kung paano sasabihin, kung paano sisimulan. Pero yun nga yung kahalagahan ng ating Bible study ngayon na ginagawa natin para tayo ma-equip, no? Parang for example sa gym yan, no? Yung mga pumupunta sa gym kasi gusto nila maging equipped sila physically. Healthy sila, or kung saan man sila sasali, sa pageant, no? Or sa kung nagmo-modeling sila, no? Para fit sila, equipped sila for the purpose ng kanilang career, no? Sa atin naman bilang mga Kristiyano, ito yung responsibility din natin na dapat daw hindi tayo nahihiya. Dapat hindi natin kinakahiya. Kung meron tayong dapat ipagyabang natin that we know God, di ba? Dapat pagyabang natin na natanggap natin yung kaligtasan ng Panginoon, na siyang tunay na makapagliligtas din ng mga mahal natin sa buhay, mga kaopisina natin, or mga partners natin eventually, no? So yun. So what can the true gospel do? Ano daw ang pwedeng gawin ng totoong gospel? Okay. Sorry? Gospel saves us. I am believing in the gospel saves us. Can save us. It can save us. Very good. What is our part? Believe. Naniniwala ba kayo doon? Believe? To believe in it. Wala lang iba. Talagang paniniwalaan natin. We will put our faith in God because of the gospel na pinapaniwalaan natin, no? Because ano yung kapangyarihan ng gospel? Yung gospel na pinapaniwalaan ba natin is same doon sa dating pinapaniwalaan natin nung dating mga nasa Katoliko pa tayo. Parang malayo, no? Hindi. Because yung totoong gospel, it can save us. And therefore, ang pwede natin gawin, paniwalaan yon. And number 3, what is our tendency? Ang tendency One. natin, yan, most of the time. Ryan, can you read? To add to the gospel. To add to the gospel. Madalas nangyayari yan sa atin. Kaya nga madalas yung formula ng salvation, pansinin nyo, minsan tayo mismo nalilito, di ba? Agree or disagree? Agree. Agree, di ba? Pansin nyo minsan, maski na ilang beses na nating ulitin yung definition ng salvation natin, tapos mga ilang months lang, nababago ulit yung definition natin. Dahil, meron tayo talagang tendency to add to the gospel. Feeling natin, meron tayong contribution doon sa ikakaligtas natin. Yan. Eto na yung warning na sinasabi ko kanina. The gospel cannot be changed, sabi niya. So, can Doc Alvin and then Ryan read the Bible verses? Verse 18, Doc Alvin. Verse 19, Ryan. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to him plagues described in this book. Verse 19. If anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and the book and of life in the holy city which are described in this book. Amen. So dito ang kausap ni God dito is actually believers, no? Na yung they try to tweak, no, what is being mentioned in the gospel. It's a warning to all of us. Minsan tayo din to na hindi tayo makapaniwalang yung kaligtasan ay talagang regalo ng Panginoon. Kaya minsan pili tayo magdadagdag. Minsan kailangan kong gumawa ng mabuti para lang makalapit ako sa Panginoon. Ang katotohanan is hindi na tayo makakapagdagdag, kapatid. At saka isang insulto sa Panginoon na kapag tayo nagdadagdag ng something sa ating kaligtasan, no? Like parang sinusuhulan natin si God, no? Like, Lord, magta-tithes ako ng malaki, dodoblihin ko yung tithes ko.
para ako'y maligtas, para masabi kong ako'y mabuting tao sa iyong harapan. Or, Lord, tingin mo, tutulungan ko tong taong to na ganito, ganyan. Alam kong kapag ginawa ko to, maliligtas ako. Tama, mali? Mali, mga kapatid. Dahil ang kaligtasan natin, ang gospel na tinutukoy ng Panginoon, wala tayong may dadagdag. Kasi number one, Jesus died for our sins. Si Jesus, siya lang ang tanging karapat-dapat na There you go. na maging offering sa Panginoon para masatisfy yung wrath, yung ano ba Tagalog ng wrath? Yung poot ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. Wala lang ibang pwedeng pumalit, makadagdag, makasatisfy sa poot ng Panginoon. Maging tayong lahat sa buong mundo mamatay, no, para lang sa ating kaligtasan, hindi yun enough. Or yung kilala natin mga superheroes, o yung kilala natin mga santo, for example, maski na pagsamasamahin mo mga buhay nila, hindi yan enough para masatisfy yung poot o yung wrath ng Panginoon. Sino lang magsasatisfy yon? Yung tanging anak ng Diyos, which is si Jesus Christ. Kaya Jesus died for our sins. At dahil doon, tayo nangaligtas, no? Dahil doon siya ay namatay, nailibing, at on the third day, pinakita yung kapangyarihan ng Panginoon that on the third day, He rose again. Dahil kung kulang yung ating gospel, like for example, hindi nabuhay si Jesus, sa tingin nyo, may sense ba yung ating pananampalataya kay God? Yes or no? No. Kapag si Jesus, for example, doon sa gospel niya, Hindi sinabi nabuhay. na hindi siya nabuhay magmuli, may sense ba yung pananampalataya natin? Wala. Wala, di ba? It will be in vain, sabi nga, di ba? So, ang ganda-ganda ng formula ng gospel natin, mga kapatid, kompleto ricados na siya na formula na wala na tayong dadagdag pa, no? At ang nakakalungkot pa, may dinagdag tayo, ito yung warning ng Panginoon. I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, yung sample ko kanina, no, minsan ma-pride tayo mga tao, yun. Kaya tigil-tigilan na natin yung pagdadagdag mga kapatid sa gospel, no? God will add to him plagues described in this book. And if anyone takes word away from this book, like, for example, may nagkiklaim, di naman nabuhay si Jesus, and yes, namatay siya, pero hindi siya nabuhay. Yun din. And if anyone takes words away from this book, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Clear? Here. Clear. Praise God. So let's continue. Malapit na tayo matapos, no? Brother Ryan, pwedeng pakibasa Proverbs 30:5-6. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add these words, or He will rebuke you and prove you a liar. Ayun. Sabi niya, bawat salita daw ng Diyos sa Biblia ay walang kapintasan. Flawless. Kumbaga, di ba sa mukha ng tao, minsan may mga peklat tayo, di ba? O minsan butas-butas yung mukha natin dahil sa taghihawat natin dati. Ito, wala daw kapintasan yung salita ng Panginoon. He is a shield to those who take refuge in Him. Kaya dinugtong din niya sa verse 6, huwag daw tayong magdagdag ng kahit anong salita sa salita ng Panginoon, or He will rebuke and prove you a liar. What about good works? What can you say about good works? You know, what do people usually add to the gospel? Yan, minsan yun, banggit ko kanina, good works. Ano sinasabi ng Panginoon about good works? Jeric, can you please read? For it is by grace you have been saved, through faith, and is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ayun. Ano daw yon? Ang kaligtasan daw ay regalo ng Panginoon. Sabi niya, for it is by grace. Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Ibig sabihin, wala kang ginawa, pero binigay sa'yo. Gets mo yung parang, wala kang naman ginagawa, nakaupo ka lang, binigyan ka ng samalamig. Grace yon. Na hindi ka naman, na hindi ka naman nagbayad or wala ka naman ginawang kabutihan sa tao, binigyan ka ng libreng inumin, for example. That's grace, no?
Parang sa kasalanan natin, dapat mamatay tayo pero nagkaloob si God ng paraan para tayo maligtas na wala tayong ginagawa, mga kapatid. Hindi pa tayo nagbabago, hindi pa tayo nagpapakabait. Pero si Jesus, nag-decide na siya na mamatay para sa kasalanan mo. Yun ang grace. And this is not from yourself. Walang kinalaman ito sa lahat ng pwede mong gawin, kapatid. Na porke ikaw ay mabait na ngayon, sige na nga, liligtas ko na si Jerry kasi bumait na siya ngayon eh. Hindi. Mali yun. No? Or, naku, si Brother Ryan, pipiliin ko siya kasi mabait siyang tao. Sige, liligtas ko siya. Mali din yun. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, pinili niya tayong iligtas. No? Pinili niya tayong ibigay niya kanyang anak. No? Wala itong kinalaman sa ating mga sariling kakayanan, kayamanan, kabutiang loob. It is purely a gift of God. Regalo lang talaga siya ng Panginoon. Kaya wala tayong madagdag, not by works, sabi niya sa verse 9, so that no one can boast. Anong Tagalog nun? Para wala daw tayong Yabang. ipagyabang. So minsan tayo, proud tayo sa nagawa natin, di ba? Galing ko, nakatapos ako ng ganito, ng ganyan, ganyan. Pero sa Panginoon, when it comes to the topic of salvation, talagang habag, biyaya, kabutiang loob ng Panginoon. Mapapakanta ka na lang talaga ng goodness of God. Alam niyo ba yung kantang goodness of God? Di ba? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Totoo talaga na ang kabutihan ng Panginoon, di ba, ay laging nandyan. Talagang, Lord, thank you, no? Ginawa mo na ng paraan yung problema ko. Imaginein mo yung problema mo pag namatay ka ngayon, solved na. Pero ano pinoproblema mo ngayon? Pinoproblema mo kung pambayad ng kuryente. Pinoproblema mo paano yung pag-aaral ng anak mo. Pinoproblema mo yung pamangkin mo. Pinoproblema mo yung kapitbahay mo. Pero, minsan, kailangan natin maging grateful. O nga, Lord, no? Bakit kaya ang lungkot nga ngayon? Samantalang, sinold mo na, Lord. Sinold mo na ang pinakamalaking problema ko, which is yung aking buhay pagkatapos kong mamatay sa mundong ito. Praise God. Amen? Amen. Ayan. What about good works? We are saved by what? Ano yan? Saan galing yun? By grace. Through what? Hindi mo sinabi, sa akin galing yun eh. Through what daw? Mga tuta. Yung lahat ng tuta dito. Work. Nagbigay ako sa lahat eh. Yung isang Jerry, araw. pamute muna. Oo. Team. 6 yan eh. 7 yan eh sila. Pinamigay ko dito. Tapos doon. Ayan, minute ko muna si Jerry. Mga may kakwentuhan. Ito, through what daw? Through Faith. faith. Meron pa ba tayong idadagdag? Wala, di ba? Wala. Can good work save us? Yes or no? No. Ryan, what's your answer? No. No, walang good works ha. Kapag dating sa topic ng ng salvation, walang good works. And no. Do we need to add anything to what Jesus did on the cross for us? No. No. According to this verse, what is salvation? It is a gift, regalo. 'Di ba? Actually tayo pag tumanggap tayo ng regalo, minsan may dahilan, 'di ba? Dahil birthday mo, oy, bigyan mo ng regalo si ganyan dahil birthday niya, or dahil graduate siya, may reason, 'di ba? Dito, yung gift ng Panginoon, talagang out of grace. Wala ka talagang ginawa, no? Talagang makasalanan ka pa nga eh, tapos binigyan ka ng gift. Wala kang ginawang anything. Ganun ka importante, no? Ganun ka halaga na mapahalagahan natin yung biyaya, yung habag at biyaya ng Panginoon. At Doc Alvin, pwede pakibasa Titus 3:5. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Ayun. And then, how are we saved? According to God's ano daw? God's mercy. Mercy, no? Not on the basis of deeds. Actually, di ba yung Bible, napaka-consistent yan, no?
talagang wala talagang tinuturo yung Bible na para maligtas ka, ay gumawa ka ng mabuti or what, no? It's all purely God's grace. And conclusion, what about good works? Ryan, pwede pakibasa? We should not add good works to salvation. Good works is a result or a byproduct of being saved. Ephesians 2:10. Praise God. And Ephesians 2:10, Doc Alvin? For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Kung gagawa tayo ng good work, ito'y sa kadahilanang tayo'y mga ligtas na. Diba? Ang dahilan bakit tayo niligtas ng Panginoon ay para tayo gumawa ng mabubuting gawa. No? Ayan. For we are God's workmanship, sabi niya dito. Create tayo in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Diba? Ito yung purpose natin, mga kapatid. Purpose natin is maligtas tayo ng Panginoon, and then after ng salvation natin, gumawa tayo ng mabubuting bagay. Ito, what about obeying the 10 commandments? No? For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. No? For we who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Pero ano ba yung importansya ng 10 commandments? No? Bakit nga ba siya nandyan? No, maybe you would ask. Later, matatakal natin yon. What is God's standard if you break? One, you law. break All. all. Yan. Maging sa adultery, di ba? Ngayon, yung definition ng adultery based on the Bible, hindi lang yung makikisiping ka sa hindi mo asawa. Maging yung tumingin ka lang ng may kalaswaan sa isang babae o isang lalaki, it's already adultery. Kasalanan na yon. How do you describe God's standard? Hard, difficult, impossible, unreasonable. Of course, lahat yan. Kung titingnan mo, ang taas ng standard ni God, no, sa pagsunod ng kautusan niya. Pero ang tanong, yung tanong ko kanina, why then did God give us the 10 commandments? Ano sa tingin nyo? Bakit may 10 commandments? Ryan, any answer? No right or wrong? Right. Right. Oh, Jeric, what do you think? Binigay niya yan para sa mga taong nung umakyat si Moises sa taas, pagbaba niya, gumawa na kay bulto. So, nakasulat na dyan lahat eh. Oo nga, 10 yun, di ba? 10. Memorize mo ba yun? Ayan. So, tanongin natin, no, why then? Bakit kaya binigay ang 10 commandments? Ito, sabi niya sa Romans 3:20. Jeric, pwede pabasa? Therefore, no one would be declared righteous it is sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Ayun. Ito yung purpose kung bakit may law, kung bakit may... Actually, mga kapatid, no, kung talagang susumahin mo yung Bible, napakaraming batas. Napakaraming batas ang binigay. Hindi lang 10 commandments, no? Lalo na nung sa Numbers, no, sa mga Deuteronomy, ang daming mga batas, no, kung paano ititreat ang kasambahay, meron ding batas paano ititreat ang mga alipin and many other things pa, no. Napakadami. Pero for example, yung 10 commandments, bakit siya binigay? It's through the law daw we become conscious of sin. Kasi like for example, ang pagpatay, kung wala yun sa Bible, no, baka yung mga tao maging confused. Kasalanan ba ito o hindi? Pakikiapid, pagnanakaw, pagkainggit, no, for example, or pagkakaroon ng ibang Diyos, no? Like you are having other gods other than God, no? Create ang 10 commandments para magkaroon tayo ng kaalaman, no? Magkaroon tayo ng kalinlangan na ay, kasalanan pala itong ginagawa na to, kaya sinulat yon. Hindi siya ginawa para tayo ay maging, sabi niya, therefore no one would be declared righteous in His sight by observing the law. Hindi yun ang purpose niya. So, through the commandments come the knowledge of sin. Amen? Di ba? Nung nagkasala si Adam at Eve, kailan nila nalaman na hubad sila? Nung sila ay nagkasala.
Diba? Nagkaroon sila ng awareness, ay, mali pala yung ginawa ko, kaya tuloy alam ko na kita ko yung katawan ko na hubot-hubad. Diba, nung hinanap sila ni Jesus, anong ginawa nila? Present, gumano ba sila? Hindi, diba? Nakatago sila dahil sa kahihiyan. And yun ang nagagawa ng knowledge of sin, no? Yun. The commands are, ang commandment daw para silang salamin. Example, na nalamin ka. Nakita mo, may muta ka. So nakita mo, marumi yung mukha mo. Ngayon, bahala ka na sa buhay mo kung tatanggalin mo yun o hindi. Kung susundin mo yun o hindi. Parang ganon. It shows us that we are sinners. Pinapakita na makasalanan tayo. Pero, again, ang pagsunod dyan ay hindi naman ang katunayan ng ating pagiging banal sa harapan ng Panginoon. Eto na tayo, malapit na tayo matapos mga kapatid. Which is God's formula for salvation. Ano daw yung formula ni God's salvation? Pili na lang kayo. Tatlo to. Faith in Jesus plus good work. Paki-type na lang ha. Hindi ko kayo nakikita. Paki-chat na lang para makita ko yung mga sagot nyo. Chat nyo 1, 2, or 3. No? Faith in Jesus plus good works equals salvation. Number 2, faith in Jesus plus 10 commandments equals salvation. Or number 3, faith in Jesus plus wala or nothing equals salvation resulting in good work. Yan. Please type your answers. 1, 2, or 3. Pili lang kayo. 1, 2, or 3. Ayan, may mga nakikita na akong sagot. Antayin natin si Ryan at si Jeric. Ryan, anong answer mo? Number lang bro ah. Hindi yung buong ano. Number lang. 1. Ayan. Jeric, ikaw, anong sagot mo? 2. Ayan, patype. Talo. Talo. Halo-halo tayo. Anong sagot ah? Hindi okay lang yan mga kapatid. Sige, type nyo lang. Okay? Sige, may sumugot ng 3, may sumugot ng 1, may sumugot ng 2. Ayun. Siyempre, number 1 yan. Number 1. Number 1. Dalawa na kayo sa number 1. Okay. Actually, ang sagot dito is number 3. No? Ang gospel, di ba sabi, wala tayong idadagdag, di ba? Sa salvation natin. Ang gospel, it's about faith in Jesus dahil si Jesus ay namatay sa cross ng Calvary, no? Siya ay namatay dahil sa kasalanan natin, siya ay nilibing, at siya ay nabuhay magbuli, at dahil doon ang ating karampatang action or responsibility is to accept that free gift. At para matanggap natin yung salvation, kailangan natin mag-put ng faith natin kay Jesus. At dahil nga, sabi natin sa gospel, wala tayong dapat idagdag, di ba? Kaya wala talaga dapat. No? Nothing. At dahil dyan, ang resulta niyan is kaligtasan, salvation. Resulting in good works. Na dapat daw yung ating kaligtasan, ang resulta niya ay magandang gawa. Like yan, no? Si Ryan, ni-invite niya si friend niya umattend ng tama ba Ryan? Biblical Foundation? Ayan, for example, that's good work, no? Talaga nag-e-effort si Ryan to minister to the people around him under his influence para makakilala sa Panginoon. Yun ang good works, no? So, faith in Jesus plus 10 commandments, hindi ito makakapasa kasi kapag nilagay mo yung 10 commandments niyan, ma-break mo lang yung isa, you break all, di ba? Kumbaga parang nilabag mo na lahat. Therefore, hindi siya yung tamang formula. Number 1, ganun din. Faith in Jesus, tapos gagawa ka ng mabuting gawa, magkasama yung magkasabay, hindi yun ang formula ng salvation natin. Ang formula ng salvation natin is number 3. Wala tayong idadagdag dahil yung salvation is a gift ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. So yun. About the gospel, no? There is only one gospel daw. Ilan ang gospel natin? 1. Walang hindi dalawa, hindi isa. Isa lang.
Kapag sinabi ko, define the gospel, iisa lang dapat ang definition natin. Ha? Ano yon? Number 1, Jesus died because of Our our sin. sins. Number 2, that He was Buried. buried. Nilibing talaga Rose siya. again the Kumbaga, third may day. public declaration, may death of certificate siya. Number 3, that He rose again on The third The day. the third third day. day. Very good. Yan, buti naalala niyo pa. Yun ang nag-iisang gospel natin, mga kapatid, no? And then, it is eternal. Cannot be changed. Pwede bang baguhin yon? No. Hindi. Yan. It can save us from hell. Hell, ayan. Kasi sabi sa Bible, no, di natin pwedeng baguhin ang salita ng Panginoon, di ba? So, ayan. What we need to do, kailangan natin manampalataya lang. Kailangan ba natin manampalataya plus gumawa ng mabuting gawa, Brother Ryan? No. Di ba? Enough na yung manalig tayo sa Panginoon. Yan. According to Romans 3:23, what is the problem of all men? Brother Ryan, can you read? Sin. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo kasi makasalanan. Kapag may isang taong nag-claim na ako ay hindi ko naman kailangan si Jesus dahil ako ay mabuting tao, sa inyo na si Jesus nyo. Di ba? May mga taong ganyan. So they are the ones denying themselves of salvation of God dahil sila ay mga taong mayayabang, no? Dahil Romans 3:23, sabi dito, lahat, for all, lahat ay nagkasala at nagkulang sa kalwalhatian ng Diyos. At ano kabayaran daw ng kasalanan? Doc Alvin, pwede Yeah. pakibasa? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yan. Dahil tayo makasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan to? Yan. What kind of death? Jeric, can you read? Nakamute yata si Jeric. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderer, the sexually immoral, those who practice magic arts, idolaters, and all liars, their place will be the very lake of burning sulfur. This is the second death. Ayun. Yung first death natin, mamamatay naman talaga tayong lahat dito sa mundo dahil ikaw ay may sakit ka or ikaw ay na-aksidente or binangungot ka, mamamatay ka talaga. Pero nung tinutukoy dito na uri ng kamatayan, kung tayo daw ay makasalanan, like duwag, may pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi natin nagagawa, no? Number 2, wala tayong pananampalataya, we're vile, murderers, sexually immoral, those who practice magic arts, idolaters, and all liars, mga sinungaling, kasama tayong lahat yan, ang ating daw patutunguhan ay ang fiery lake of burning sulfur. Hindi pa ito yung hell, mga kapatid, pero parang hell na rin siya. This is the second death. Ang isang taong namatay at hindi nanampalataya kay God, dito siya mapupunta. No? Yun, nakakalungkot. Pero, ang maganda is that Jesus, gumawa siya ng paraan para sa atin. What is Jesus claiming in John 14:6? Ryan, pwede pakibasa? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. But through me. Kaya yung topic natin ngayon is the only way. Ang nagsasalita dito, sino? Si Kiboloy? Hindi, no? No. Si Jesus. Diba? Tama ba, Ryan? Yes. Yes, it's only Jesus, no? Siya yung only way. Hindi niya sinabing, I am one of the many ways, I am one of the truths, I am one of the lives, no? No one comes to the Father through me. Sabi niya, I am the way. Specific, hindi siya a way, no? I am the way, I am the truth, and I am the life, no? What condition does Jesus say is required for avoiding eternal death and for having eternal life? Believe in Him. Yeah. Kaya kanina, yung formula of salvation is only faith in Jesus. Believe in Him lang, kapatid. Hindi sinabi believe in Him plus good works. Walang ganon, ha? Di ba? Clear? Yeah. Clear? Okay.
Jesus gives us a personal invitation in Revelations. He says that if we open the door of our hearts, He will enter the door and be with us. So last na lang, Doc Alvin, pwede pabasa? Saan dyan? Jesus Revelations gives us 3:20. I'm sorry. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Praise God. Ito mga kapatid, invitation ito ni Jesus, no? Invitation to ng Panginoon. Here I am, sabi ni Jesus, siya yung nagsasalita. Nakatayo ako, sabi niya, at kumakatok sa iyong pintuan. Kung sino man ang duminig ng aking tinig at bubuksan ng pinto, siya'y aking pagbubuksan at ako'y kakain na kasama siya. Hindi ba siya magandang pakinggan? No? Talagang si Jesus, ini-invite niya tayo mga kapatid. Ini-invite niya tayo na tayo manalig sa Kanya, tayo manampalataya sa Kanya, at wala tayong ibang gagawin kundi yung panaligan natin na si Jesus Christ talaga ang only way sa ating kaligtasan. No? So, ayun, ang anong kailangan nating gawin? Admit that you are a sinner and express your desire to repent. Number 2, believe that the death and resurrection of Jesus Christ is sufficient, enough na siya, sapat na siya, yun ang ibig sabihin, to bring us to heaven, though we're not worthy. And last but not least, claim the truth about Jesus' promise, no? That if you open the door of your heart, He will come in. So, it's an acceptance prayer. Lahat ba tayo dito tumanggap na kay Jesus, no? Lahat naman, no? Pero kung hindi, you can pray this prayer. Sabitin nyo lang that, Lord Jesus, I admit that I am a sinner. I know that I cannot save myself through my own effort. I trust in you to save me from hell, because you died for all my sins, even though I am not worthy. I believe you rose again from the dead. I open the door of my heart and I invite you to come into my life. Sige, so let's close in prayer. Kung wala kayong mga tanong, para sakto 8:30 tapos tayo. Let's just pray. Heavenly Father, Panginoon, salamat sa aking mga kapatid, kay Jeric, kay Raymond, kay Ryan, kay Doc Alvin, at inaalala din namin si Rafi na hindi po siya naka-join dahil may despedida yung kapatid niya. At maging kay Shelo na hindi namin nakakasama. Dalangin namin na, Lord, ang digot na to is for you. Wala pong ibang dapat maiparangalan sa aming D-group kundi ikaw lamang. Kami po nagpapasalamat dahil nakaraos kami na natapos po namin na maluwalhati, Panginoon, ng Biblical Foundation. Salamat, Lord, dahil ito lamang sa iyong habag at biyaya, Panginoon. Kaya dinadalangin namin patuloy na samahan niyo po kami, Panginoon. Marami kami mga pinagdadaan ng struggles sa buhay, problemang financial, problema sa family, problema sa personal namin, ng mga struggles, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit lahat ito sa inyo, Lord God. Hinihiling namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu na Lord, lapitan mo kami, pumilos ka sa aming mga buhay. Patuloy namin sinusuko sa iyo ang aming mga buhay. Hindi namin kaya lahat to, Panginoon. At kung minsan, pilit naming dinadagdag ang anumang mga bagay sa aming ikakaligtas, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Dahil sa pag-aaral namin ito na malinaw na, Panginoon, na pagdating sa usaping gospel, Panginoon, ikaw lamang yon, Panginoon. You're the only way. Wala na kaming pwedeng idagdag, hindi po aming pagsunod sa iyong mga utos, na 10 commandments, hindi po yun sa paggawa ng mabuti, kaya kami maliligtas, Panginoon. Kundi dahil ito lamang, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong habag at sa iyong biyaya. Ito yung regalo na binigay mo sa amin, Panginoon. Kaya patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Ingatan niyo po kami, lalo na si Raymond, Panginoon, sa kanyang pag-uwi. Magagaling pa siya sa McKinley, maulan, ingatan mo po siya sa kanyang pagbalik. Lord, salamat din po, Panginoon, sa despedida nila Rafi, na ma-enjoy ng family niya yun. Dalangin namin na makapag-share din po siya sa kanyang family. Ingatan mo si Doc Alvin sa kanyang mga dealings sa kanyang work. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan loob, ng self-control, ng kindness, goodness, gentleness, self-control, Father, kapag kaloob sa kanya kay Ryan, ang protection, Panginoon, sa naman desire ng puso niya, ipagkaloob mo to kay Jeric, Panginoon, patuloy yung pangalagaan siya, ingatan siya, provide mo lahat ng pangangailangan niya, Panginoon. Maging si Shelo, we remember him, patuloy mo siyang
bigyan ng buong puso sa inyo, Panginoon. Palakasin mo siya, patatagin, hindi siya bumigay sa lahat ng gawa ng kaaway. Bagkus, Lord, ipaalala mo sa kanya lahat ng kabutihan mo, i-sustain mo siya, bigyan mo siya ng mga pangangailangan niya, i-provide mo lahat ng needs niya, Panginoon. At patuloy mo siyang bigyan ng lakas ng loob na bumalik sa amin, Panginoon, dahil yun naman ang kalooban mo, Father God. Ingatan mo po kami lahat, Lord God, sa lahat ng gawa ng Diablo sa aming mga buhay, at patuloy na ikaw ang tinataas namin. Sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen at amen. Amen. So for the last time, attendance, so picture taking. Ayan, Game. Sama ko Si picture. Raymond ba? Ano ba yung picture? Si Raymond naka-ano eh. Okay na siguro yan, no? Hindi ko Raymond. makita kung paano mag-video. Hindi ko lang paano. Okay lang yan, bro. Kasi bago lang siya. Okay. Picture mo na manually. Hindi ako maka-invite. Ayan. Thank you, everyone. God bless. Happy Thank you. Thursday. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye-bye.